Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Magandang umaga po ng Sabado sa ating lahat. At kasama po ninyo ang inyong radyoman Jenny Pahilanga mula po naman sa RMN DZXL 558 Manila. At syempre kasama natin mula po sa BCYF ang aking partner, Jojo Armenta. Partner, magandang morning! Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga nakikinig at nanonood. Magandang umaga, partner Jenny. Good morning. How are you today, partner? I'm good. Sorry, I was rushing. I came from gym. Wow. Kaya pala talaga partner, halata pang pawis. But that's good, ha? Early in the morning talagang healthy living. You have to stay healthy and fit, right? Of course. And partner, eto na nga sa umagang ito, ikaw na ang bahala dyan. Please do the honor dahil excited tayo dito. Yes, finally, na-invite natin siya after being involved with some events and activities and programs of BCYF. We have a special guest for this morning. So ipakilala ko na, partner. Go ahead. Please do the honor. Kasama ngayong umaga is a public service as a youth leader, television host, multi-awarded social entrepreneur, and eventually became the youngest elected senator of the Republic of the Philippines in 2013. So, siya rin po yung nag-lead ng presidential campaign of our then Vice President Leni Robredo as a campaign manager. Ang ating pong mga kasama is also a chairperson of Kaya Natin, a nationwide non-profit that supports the capacity building of local government leaders. He is a co-founder also of Pasa Job, a startup that matches individuals to prospective jobs using a patented referral technology, and is also a co-founder of MEE Games, another startup that incubates Filipino video game developers, and founder of BAM Gaming, an esports and gaming brand that seeks to provide a platform to showcase the world-class talent of Filipino gamers. And I can go on and go on, pero mauubos yung oras natin just for this credentials. Our guest for this morning, walang iba po kundi si Senator Bam Aquino. Good morning, Sen Bam. Good morning, Senator. Jojo and Jenny. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga nanonood. Good morning po. Kamusta po, Senator Bam? Okay. Actually, nasa America ako ngayon. I'm at Yale University, so I'm here for a fellowship. Pero I'm very happy na magkasama tayo ngayong umaga. This Saturday morning, kasama ko kayo. And of course, I'd like to say hello to everyone who is watching Kwentong Bayani. At syempre sa mga kaibigan natin sa BCYF, si Mr. Tony Yap. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. So, umpisahan ko na, partner, Senator Bam. Maraming salamat sa oras nyo. Isang karangalan po na maging bahagi ng ating programang Kwentong Bayani sa umagang ito. Senator Bam, ano po ang inyong mga pinagkakaabalahan bukod sa inyo pong nabanggit sa amin? Opo, actually, nandito po ako ngayon sa Yale University, here sa Connecticut. I'm on a fellowship here para matuto ng mga iba't ibang mga bagay na pwede nating iuwi sa ating bansa. Specifically, yung mga technologies, no? So marami ho tayo nakikilala dito. May mga kakaiba at makabagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence, paggamit ho ng blockchain, at napakaraming application po nito sa ating bansa. Matagal ko na pong nasa puso na ang edukasyon at teknolohiya kailangan po talaga sa ating bansa. So I'm here now. I'm very lucky na may fellowship po dito at meron po akong ilang buwan para matuto dito po sa Yale. And hopefully po, pagbalik po natin dyan, may mga bago tayong programa at proyekto na pwede pong ialay sa ating mga kababayan. Wow, galing pala na partner na pinagkakaabalahan ngayon ni Senator Bam. Oo, very relevant sa kanyang advocacy. So, Sen Bam, ano naman po yung involvement? Kasi di ba, I think you've been invited for quite a lot already sa DSEA, Developmental Social Enterprise Award. So we want to know, and para sa mga nakikinig, ano po yung involvement niyo sa proyekto ng BCYF na DSEA? At palagay niyo, bakit po dapat supportahan ng mga ganitong initiative ng mga organization? Yes, actually, Jojo, no, yung pagiging social entrepreneur, matagal ko yung ginawa bago tayo pumasok sa politika. And ako po sa awards po na DSEA, actually naging judge na rin po ako niyan, no? Many years ago, naging judge po tayo and tumutulong po tayo sa BCYF kay Mr. Yap
na hanapin yung mga pinakamagagaling na social enterprise sa ating bansa, yung ating mga bagong bayani. Baka nagtataka po yung mga tao pag sinabi hong social enterprise, ibig po sabihin yan, may proyekto, may negosyo, may gawain na may halo pong negosyo pero at the same time nakakatulong po sa ating mga kababayan na nangangailangan. So, ito pong paghanap sa mga pinakamagagaling na social entrepreneur, tumutulong po tayo dito at matagal na po tayong sumusuporta sa mga iba't ibang social enterprise po sa ating bansa. Yun pala. Napakaganda ng ng adhikain din at gusto po ni Senator Bam partner para sa ating mga social enterprise. And part of it po, Senator Bam, maaari din po ba naming malaman po, how can we actively po integrate? Ito, maganda ho itong usapin na ito Senator Bam, good governance as the anchor po for social change and development, Mr. Senator. Opo, actually Ma'am Jenny, pag sinabi mo kasing good governance, ibig sabihin yan, hindi corrupt, no? Yung pamalakad, no, wala pong ninanakaw na pera ng bayan. Napakahalaga po niyan sa panahon po ngayon na bawat 5 kailangan po talaga mapunta sa taong bayan. Mahalaga po talaga na meron tayong good governance o isang pamahalaan na hindi ho corrupt o hindi ho nagnanakaw. Pero yung pangalawang aspeto po ng good governance, yung competency. Yung alam ho yung ginagawa, no, marunong at alam yung ginagawa. Dahil yung mga problema po ng ating bayan, yung problema po ng mundo, hindi po simple. Komplikado po ito, no? Yung presyo ng bilihin, ang educational system natin, ang climate change, ang environment, komplikado po ito. Hindi po yan ganyang kadali. Kaya pag sinabi pong good governance, ibig po sabihin yan, hindi lang po yung malinis yung gobyerno at hindi po nagnanakaw, kung hindi dagdag po dyan, epektibo po ito at alam yung ginagawa. Now, ito pong good governance, makikita rin po natin yan sa ating mga social entrepreneur. Kasi po, pagdating sa social enterprise, hindi lang ho enough, no? Yung maganda po yung intention ninyo. Hindi lang po enough na maganda po yung hangarin ninyo. Kailangan po epektibo rin kayo. So, pag sinabi pong good governance, parehas po yung pamahalaan, yung ating po mga social enterprise, mahalaga po na taglay po nila ito para talagang yung kailangan ng ating mga kababayan po natin, whether through government or through the private sector, na ibibigay po yung tulong na hinahanap po nila. So kung gusto ho natin ng totoong pagbabago, kung gusto ho natin ng totoong progreso o pag-angat o pagbangon sa ating bansa, mahalaga po talaga yung mabuting pamamahala. Hindi lang po malinis, kung hindi siguro po kasing importante, epektibo at meron pong kaalaman na kasama yung pamamahalang iyon. And paniniwala ko po, kailangan ho natin talaga ang good governance para umangat yung ating bansa. Very well said, Senator. May curious question ako, Sen Bam. Nung nag-pandemic, napansin ko kasi I was also part of different volunteer groups, active youth leader din. Nung nag-pandemic, medyo napansin ko na bumaba yung number of people na nagvo-volunteer. No, especially sa mga kabataan. Parang medyo hindi naman namatay, pero parang nangunti yung mga gustong mag-volunteer. Like, may mga narinig ba kayong like frustration sa mga kabataan? Bakit sila parang nawalan ng gana, kumbaga, no? And how, after that, para sa pagbangon natin ngayong wala ng pandemic, like, how can we encourage them to continue and do the same as they did before the pandemic? Well, yung pandemya talaga, buong mundo nagbago dyan, Jojo, no? I mean, the whole world talaga yan. And syempre, naging mahirap yung pag-ikot, naging mahirap yung pag-meet sa mga tao. But in my experience, naghanap ng iba't ibang mga paraan yung mga kabataan. No? They found different ways to help. Naging aktibo yung mga youth organizations, yung mga SK sa pagtulong sa ating mga frontliners. So, they needed to find other ways to help. Kumbaga, naghanap ng ibang paraan kasi yung pangkaraniwang paraan, hindi na available sa atin nung time ng pandemic. Pero ngayon natapos ang pandemya, nakikita ko na yung mga kabataan natin handa na naman tumulong. No? In fact, kahit nandito ako sa Amerika, may mga events pa rin sa Pilipinas and nakikisama rin ako sa mga events na yon ng mga kabataang gustong makipaglahok sa SK, gustong tumakbo sa SK. No? They're looking for new ways to participate, new ways to help, at palagi ko naman, hindi naman yan nawawala sa ating bansa. Baka nagbabago lang yung form or nagbabago lang yung paraan. And alam mo, pag may panahon na yung kabataan natin, hindi na tumutulong sa bansa, problema talaga yan. Because most of the time,
kapag may pagbabago sa ating bansa, kapag may mga social change na nangyayari, usually yung kabataan yung isang sektor na talagang nangunguna dyan. So, tapos na yung pandemya, ako, mas forward-looking na ako eh. We're post-pandemic already. Mahalaga na yung mga kabataan natin will participate again no, sa iba't ibang mga proyekto, even becoming social entrepreneurs. Pero, Joe, ang nakita ko talaga, mga kabataan, naghahanap ng bagong paraan. Yung makalumang paraan siguro, yung time ko kasi, rally, protesta, ganyan. They're looking for different ways. Baka ngayon, mas mahanap yung activism online. Baka ngayon, mahanap siya sa social media or hindi kaya mahanap siya sa mga localized projects. No? I'd like to believe, nandyan pa rin yung mga kabataan and I'm sure marami mga kabataan nagre-ready na sila for the SK elections din. Of course. October na Mr. Senator, di ba? Sabi nga talagang ito yung paraan nila. But anyway po, we're talking about the social entrepreneurs or entrepreneurship po. Paano po sa palagay ninyo makakatulong o anong dapat gawin ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan para po ma-promote lalo o matulungan po itong ating mga SECs na to, Mr. Senator? Yes. Alam mo, Miss Jenny, no, ako, matindi yung paniniwala ko na yung tamang paraan natin para umangat ay dadaan talaga sa edukasyon at teknolohiya. No, access to education, access to technology. Kung ang mga kabataan natin, kung ang mga kababayan natin nabibigyan ng tamang edukasyon, nabibigyan ng tamang training, napakahalaga po niyan para maging successful po tayo. At pangalawa, yung teknolohiya, if we're able to access affordable technology, makikita ho natin mas magiging epektibo yung ating mga social enterprise. Nung time ko po sa Senate, yung dalawang batas po na naipasa po natin, talagang malapit na malapit po sa puso ko, yung libreng kolehiyo at saka libreng internet. No? Pareho po yan, yung libreng kolehiyo, na-implement na po yan. Yung libreng internet, unfortunately, hindi pa po yan fully implemented. Pero kung yan po, ma-implement ng maayos, magkasabay, libre, abot kayang edukasyon, libreng internet, at iba't iba pang mga teknolohiya. Kung yan po, maibigay ho natin sa ating social enterprise, maibigay ho natin sa ating mga kabataan, makikita ho natin, aangat yung ating bayan, makapaghahanap tayo ng mga solusyon sa mga problema natin ngayon, at makita po natin sabay-sabay po tayong pwede magprogreso. So, for me, government has to be the enabler. Ituloy po yung libreng edukasyon, mas paigtingin pa, mas maging abot kaya pa, mas gandahan pa po yung quality, and magbigay po ng mga iba't ibang teknolohiya na pwede pong makatulong sa ating mga negosyo. Na magsisimula lang po yan sa libreng internet, pero nandiyan rin po iba't ibang mga makina, iba't ibang mga paraan para makapag-scale up yung ating mga businesses. If government can provide these services, makikita ho natin mas marami sa mga social entrepreneur po natin magiging matagumpay din. Very well said po. Ayan. Yes, partner. Di ba? Yes. Na-struck kasi ako kay Senator Bong. Lalo na sa mga sinasabi niya. No? And speaking of social entrepreneurship, Senator Bam, yung mga kabataan ngayon, na-mention nyo nga that they're finding ways on doing different things to help the community and the society at large. For those who would like to go into social entrepreneurship, paano natin ma-encourage yung mga kabataan to pursue that path? Yes. Thank you, Joe, for the question. Alam niyo po, hindi ho madali no, ang pagiging entrepreneur. Alam ho yan ng mga nagnenegosyo. Pero marami ho sa mga kababayan po natin papasok at papasok sa pagnenegosyo. Yung pagiging social entrepreneur po, ibig ko sabihin yan, yung negosyo natin, hindi lang po para sa ating sarili, kung hindi para rin po sa mga kasama natin, para din po sa mga gusto nating matulungan, para sa ating mga supplier, para sa ating customer. So yung pag-iisip po ng isang social entrepreneur, ibig po sabihin nun, pumapasok ka sa isang proyekto, sa isang negosyo, pero yung tinutulungan mo, kasing halaga ng pagtulong mo sa iyong sarili. So I think that's the first, no? We have to go into projects na hindi lang po sarili natin yung iniisip. Iniisip rin po natin lahat ng kasama ho natin sa ating gawain. From the people that work with us, kung meron ho tayong mga binibigyan ng pag-eempleyo, sa mga binibilhan natin ng mga supplier na tapat ho tayo sa kanila, sa ating mga customer na pinagbebentahan naman po natin, kailangan tapat rin po tayo sa kanila. Kapag yun po, nakapackage sa isang negosyo na meron pong solusyon na tinutugunan ng mga problema ng ating bayan o problema po sa merkado, makikita ho natin mas magiging madali yung ating sitwasyon. So, for those na gusto pong pumasok dito, ayoko pong mambola, hindi ho ko mambobola, hindi ho madali yan, pero
kailangan po yan ng ating bansa at kailangan po namin ng tulong ninyo. Kaya kung kayo po nag-iisip na magnegosyo, nag-iisip po ng mga iba't ibang gawain, and nasa puso po ninyo na pwede rin pong isama ang mga kapwa kababayan po natin, mga kapwa Pilipino po natin, na kapag may umaangat, sabay-sabay pong umaangat, hindi lang po yung may-ari ng negosyo, saktong-sakto po yan sa pagiging isang social entrepreneur. Kaya hinihikayat ko po kayo, especially yung mga kabataan na marami pong mga solusyon na naiisip, may access po sa teknolohiya. Sana po makinig tayo sa show na ito, yung Kwentong Bayani kay Miss Jenny, kay Miss Jojo. Pakinggan po natin yan kada linggo at matututo po tayo kung paano maging magaling na negosyante at kung paano po magkaroon ng tamang mga proyekto at programa para po sa mga kababayan po natin. Hindi pa tayo tapos. Umpisa pa lang yan ang mga ibinabahagi sa atin ni Senator Bam. Marami pa talaga, alas 11 pa ho tayo ng umaga, Senator Bam. We will just pause for a break. Babalik po kami sa napakarami namin natututunan at magagandang kwento po niyo ibinabahagi sa amin ni partner Jojo at sa ating mga nanonood. At nakikinig live ho tayo sa DZXL News, sa ating po namang Facebook page, sa YouTube channel, sa aming TikTok. Ha? Magbabalik tayo, makalipas po ang ilang paalaala. Babalik po agad ang programang Kwentong Bayani. Oras natin, 11:33 mga kasama. Live pa rin po tayo sa Kwentong Bayani. Paki-like and follow na po ang DZXL News. Live na live po ang ating programang ito sa aming pong FB page, sa TikTok, sa YouTube. Paki-type po DZXL News. Partner Jojo, kasama pa rin po namin ang aming pong hinahangaan at pinagpipitagan pong Senador, Senator Bam Aquino. Partner Jojo. Yes, good morning muli po sa ating mga nakikinig at nanonood. Good morning, Senator Bam. Good morning. Once again, thank you for being with us. Thank you po. Senator Bam, anong oras na dyan? 12 hours difference po, kaya 10:35 PM na po dito. So gabing-gabi na. Baliktad, 10 to Oo. 5 p.m. Inabala daw natin ang pagtulog ni Senator Bam. Oo, Minsan lang sabi to, ko, hindi ako matulog. Ah? Pero para sa show ninyo, I will keep awake. At, Wow! Galing naman. So, Eto Senator Bam, ito pag-usapan natin more personal, no, partner Jenny. Kilalanin no? natin. Oo. Yeah, yung kwento nyo naman. So we wanna know naman, how did you become an advocate of social entrepreneurship? Ano yung journey nyo towards being an advocate? Yes, so Miss Jo, Miss Jenny, salamat sa tanong. Actually, maraming hindi may alam nito kasi this was before politics, no? I think mas nakilala ako sa Tama politika. po. Pero nung 2006, nagsimula po kami ng negosyo ng high school classmate ko, no? Siya po nagtatrabaho sa Unilever Philippines. Ako po nagtatrabaho noon sa National Youth Commission pero kakaalis ko lang po nung time na yon sa government. And naisip namin, parang maganda magnegosyo, pero habang nagnegosyo ka, may natutulungan ka rin. You're able to help people even though may business ka. And yung isang napansin niya, this is Mark Ruiz, no, my good friend. Sabi niya, alam mo pare, napakaraming sari-sari store. Million yung sari-sari store. Pero sila yung pinakakawawa. No? Pagdating sa presyo ng pagbili ng mga goods, sila yung pinakamahal. Pagdating sa presyo rin nila, sila rin yung pinakamahal. Pero kung tutuusin, million sila at parang kanya-kanya yung kanilang pag-deal sa mga supermarket o pag-deal sa mga iba't ibang mga distributor ng mga bilihin, no? So naisip namin, gumawa ng isang programa, it was called the Happy Noy Program, na kung saan yung iba't ibang mga sari-sari store pwede magbuklod-buklod, magiging parang training program siya para matulungan natin yung mga nanay na mag-improve yung mga skills nila sa pagiging tindera. At the same time, pwede kaming mag-collective bargaining sa mga supermarket, sa mga distributor, sa mga malaking kumpanya para magkaroon ng bagong negosyo yung mga sari-sari stores natin. At ginawa ho namin tinawag ho namin Happy Noy Program, yung mga kapartner po namin, mga microfinance organization, mga malalaking kumpanya. And we were able to run this for so many years, no? Nakita ho namin na parang ano lang yan, Miss Jo, Miss Jenny, parang walis ting-ting. 'Di ba? Kung mag-isa lang 'yon, wala kang magagawa sa walis ting-ting. Pero kung marami kayo, tapos talagang tight na tight kayo, Correct. kahit ano, kaya mong walisin, 'di ba? Kahit tubig, kaya mong walisin gamit yung walis ting-ting. So naisip namin, kung yung mga nanay, magsasama-sama tayo, magbubuklod-buklod, magtutulungan, malaking tulong yung pwede nating ibigay dito sa mga may-ari ng mga maliliit na tindahan. The smallest
level of retail in the Philippines. Kung yung pinakamalaki SM, yung pinakamaliit sari-sari store. Pero even then, this is 2006, nakita namin, pag inad mo lahat ng sales ng sari-sari store, mas malaki pa rin yan kaysa sa pinakamalaking mall. Ooh. No? That strength, may kapangyarihan, may lakas yan kung magsasama-sama tayo, kung magtutulungan tayo. So yun po yung naging Happy Noy program. It's still running until now. Honestly po, umalis ako nung tumakbo po ako sa politika, but I spent 7 years in social enterprise. So doon ko rin po nakilala si Mr. Yap, yung BCYF. Doon rin po nagsimula yung aking I think, kung di ako nagkakamali, doon rin ako nagsimula sa pagiging judge no, ng ating yearly awards para sa mga social enterprise. At nakita ho namin, pwede ka talaga magnegosyo, pero yung punot dulo ng negosyo ninyo, hindi lang para sa inyong sarili o para sa inyong kumpanya, may natutulungan pa kayo. No? And honestly, naging mahalaga po yung experience na yon nung ako po yung naging politiko, nung ako po yung nakapasok sa Senado, kasi yung first law na pinasa po natin, yung Go Negosyo Act. At sabi ko nga, yung Go Negosyo Act, lahat ng mga provision dyan, natutunan ko yan nung social entrepreneur ako. Natutunan ko na mahalaga na may may kapital, yung mga nanay, kasi kung wala ho kapital, wala naman ho tayong negosyo. Natutunan ko po na mahalaga na maganda po yung training, yung mentorship, or yung pagtulong pagdating sa mga skills ng mga tindahan. Nakita ko po, mahalaga po yan, no? Kasi kung sari-sari store ka, pero hindi ka naman na-train ng maayos, ang tawag sa'yo, Miss Jo, sara-sara store, kasi nagsasara ka, di ba? So, hindi okay yun. Dapat sari-sari store tayo. And pangatlo, yung pag-deal sa merkado, no? Yung pag-deal mo sa merkado mo, which is your customers, mahalaga na meron kang relationship sa mga customer mo. At the same time, yung merkado mo rin, yun rin yung malalaking kumpanya. Na kung ikaw naman ay maliit na tindahan, hindi ka nakakapag-deal sa kanila, pero kung sama-sama kayo at meron kayong grupo, kaya mo na makipag-deal sa Unilever, P&G, Coca-Cola, Smart, Globe, lahat yan. Kaya mo makipag-deal sa kanila kung tulong-tulong kayo. Wow. So ito pong Happy Noy, sinimulan po namin yan 2006, 2007. Until now, buhay pa rin po yan. No? It's become an online training program. May mga barangay visit rin po yan para magbigay po ng kaalaman sa mga nanay at mga opportunities para mas lumaki yung kanilang tindahan, gawa po ng mga partnership no, sa mga malalaking kumpanya. So that was my time in social enterprise. Yung isa po pong social enterprise na sikat nung time na yon, yung Gawad Kalinga. I think we're all familiar with Gawad Kalinga. Opo, Senator, yes. Po. Napakaraming bahay na po ang natayo ng Gawad Kalinga para sa ating mga kababayang walang mga bahay. And yung Gawad Kalinga po, yung head niyan o yung founder po niyan, si Tony Meloto. Isa po sa mga mentors ko. At naalala ko, nasa isang conference po kami, at sabi niya, alam mo Bam, sabi niya ganyan, kung walang maggogobyerno sa mga social entrepreneur, lagi na lang tayong may magandang proyekto, pero hindi natin ito mapapalaki sa buong Pilipinas kung walang nasa gobyerno na naiintindihan itong gusto nating gawin sa mga komunidad. Kaya sabi niya sa akin, kaya Bam, palagi ko dapat tumakbo ka. Sabi niya ganyan, na-shock naman ako, mga 2012 po ito, I was only in my early 30s. So sabi ko, Tito, sigurado ka ba, dapat, magandang tumakbo ko. Sabi niya, hindi, magandang tumakbo ka kasi may opportunity ka, kaya mo yan. And at the same time, pag nandun ka na, tulungan mo yung sektor, diba, gumawa ka ng mga polisiya na makakatulong sa ating sektor, makakatulong sa mga kababayan nating nangangailangan. So, yun po yung reason, one of the reasons kung bakit tayo tumakbo. And nung tayo po yung nasa Senate, for the first 4-5 years, lahat po ng mga batas po natin, naka-base siya sa mga natutunan po natin, gawa ng ating pagtatrabaho kasama ng mga sari-sari store owner, mga nanay at tatay, nagtatrabaho sa kanayunan, mga magsasaka, mangingisda, lahat po ng kanilang experience, no? Kung ano po yung kailangan nila para umangat yung kanilang pamilya. Yun po yung mga batas na sinikap po nating ipasa nung tayo po yung nasa Senate. Simula po ng Go Negosyo Act, papunta po sa libreng kolehiyo. No? So lahat po yan, marami ho dyan, na-inspire yan sa panahon ko pong nagtatrabaho sa social enterprise. Kaya ito yung mga years ko po as a social entrepreneur, napaka-precious po yan sa akin. Talagang mahalaga po yan. And sabi ko nga po, kung hindi po tayo nagtrabaho sa mga komunidad po no, na doon po na malayo sa Metro Manila, kung hindi po tayo nagtrabaho dyan, feeling ko po wala akong K na tumakbo po sa politika. Pero dahil nangyari po yon, naging mas
epektibo po ako na politiko, na senador, kasi alam ko po yung hinahanap ng mga tao. Oh. That's why until now, even though wala na ho tayo sa politics, kapag may pangailangan po ang ating social enterprise sector, especially po ang BCYF, isa po tayo sa mga pinakaunang volunteer, no? In fact, sabi ko nga po kay Mr. Yap, yung head ng BCYF, pwede niyo po kung asahan bilang isa pong volunteer ninyo, whether judge, speaker, organizer, participant, kung may kailangan po sila, handa po tayong laging tumulong. Dahil alam ko po, yung grupo po nila Miss Jo, yan yung isang grupo na talagang tumutulong at nag-educate po sa ating mga social enterprise po sa buong Pilipinas. Opo. Naku, napakaganda ng mga binahagi ninyo, Senator Bam. Pero ito, mas lalo pa namin palalalimin ang pagkakakilala po namin sa inyo. Napakagaling po ninyong negosyante, politiko, lahat. Sa inyo pong pagiging tayo po bilang isang negosyante, kayo po, sabi nga, isang negosyante, Senator Bam, hindi lang sa politiko. Meron tayong tinatawag na social responsibility. Ano po? Dito sa puntong to, ano po ang may babahagi nyo sa amin na kwentong bayani ni Senator Bam bilang isang siya po ay naging bahagi sa social entrepreneurship po na ating pinag-uusapan o pagiging isang negosyante po? Well, alam mo Miss Jen, yung pagiging unang-una, ang laki naman ng word na bayani, no? Malaki yung word na bayani. Usually bayani ka kung namatay ka na para sa Pilipinas, 'di ba? So ako naman po nagsisikap lang, no? And I think mga nakikinig po sa atin, para hindi sila masyado ma-intimidate, no? Tayong lahat po nagsisikap. Nagsisikap po tayo na tumulong sa ating sarili, tumulong sa ating pamilya. Gusto ho nating umangat yung mga pamilya po natin. Gusto ho nating umangat yung mga kaibigan po natin. But kung kayo po may ganong klaseng social responsibility o yung pag-iisip po ng isang social entrepreneur, nilalawakan lang po natin yung ating isipan. Nilalawakan po natin yung ating puso na kung tayo po papasok sa isang negosyo, kung ano man po yan, hindi lang po yung sarili natin at yung mga kilala natin yung gusto ho natin umangat. Gusto ho natin lahat ng makakasama ho natin sa negosyong ito, lahat ng makakasama natin sa proyektong ito, sana po lahat tayo umangat at sabay-sabay tayong umangat. Because Miss Jen, for so many years, kapag negosyo, ano yung nasa isip ng Pilipino? Ay nako, yung mayaman, yung mahirap, mas lalong humihirap. Yan ho yung ayaw natin. Kasi yan ho nangyayari sa bansa natin eh. Kaya ho tayo ganito. Diba? Pero kapag kayo po may pag-iisip ng isang social entrepreneur, meron pong responsibility ang inyo pong negosyo, iniisip po ninyo, maaari na lahat tayo sabay-sabay umangat. Kayo man yung may-ari ng kumpanya, kayo man yung nagtatrabaho sa kumpanya, kayo man yung pinagbibilhan o pinagbibentahan. Lahat po tayo pwedeng umangat kung ganun po yung pag-iisip natin. Kaya natutuwa po ako sa mga social entrepreneur kasi sila po ibang klaseng negosyante. No, negosyante pa rin, meron pa ring negosyo, meron pa ring produkto o serbisyo o inobasyon na ibinabahagi sa ating lipunan, pero yung pag-iisip po, hindi lang para sa sarili, kung hindi para po sa lahat. Lahat na nakakasama. Sa buong sistema, ang tinatawag ho dyan, the whole ecosystem is able to improve or upgrade because of the social enterprise. So lahat po na mga nami-meet ho natin, nakakatrabaho po natin, wala tayong nilalamangan, imbis po lahat po tayo nagtutulungan. So yun po yung pinakabuod ng isang social enterprise. Kaya para po sa akin, ganito dapat, malaki ka mang kumpanya o isa kang maliit na sari-sari store. Kung yung pag-iisip mo, walang nadadaya, tapat ka na negosyante, lahat natutulungan, nakapagbibigay ka ng chance sa iba na makapagbenta sa tindahan mo, or ikaw ang pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas at nag-set aside ka ng pera para makatulong, or mas maganda yung supply chain mo, binubukas mo sa mga maliliit na negosyante, ganoon ho dapat yung pag-iisip natin para umangat po tayo. Yung pag-iisip na yung negosyo ko para sa sarili ko lang, para sa pamilya ko lang, iyan po yung nagdulot ng mga problema ng ating bayan. At yun po yung kailangan magbago na rin. Tama po. Very good naman yun. Tama. Partner. Sana po maraming natutunan yung mga nakikinig ngayon na hindi lang pang sarili. Diba? Well, let's think always about yung communal, no? What would benefit the community. Everybody. Always. Ito po, Senator Bam, kapag napapagod kayo to help or, do your advocacy, ano yung ginagawa niyo to stay motivated and inspired and keep on pushing? Well, unang-una, lahat tayo napapagod, di ba? Di ba yung sabi nga, di ba, pwede magpahinga, wag lang sumuko.
'Di ba? I Yeah. mean, okay din naman na mapagod ka sometimes or magpahinga ka sometimes. Ako feeling ko itong 4 na buwan ko dito sa Amerika sa Yale, ito yung pagpapahinga ko. Okay? Kasi ano siya 'di ba? Malayo ako sa aking minamahal na bansang Pilipinas, pero may natututunan naman tayo dito. So okay lang magpahinga, wag ka lang susuko. Now, kung ako personally, kung ako napapagod or na-frustrate or may mga bagay na hindi ko nakukuha kasi talagang mahirap yung panahon, no? Mahirap po yung mga sitwasyon. Most of the time, yung nagmo-motivate sa akin kapag kausap ko po yung ating mga kababayan, especially mga kabataan. Kasi yung mga kabataan po natin, napakaraming ideya, napakaraming gustong gawin para sa ating bansa, napakaraming solusyon na gusto pong i-propose, no? Wala akong panahon sa ating bansa na may malaking pagbabago o importanteng pagbabago na hindi ho kasama yung kabataan. So personally, pag na-invite ako sa mga youth gathering, youth organizations, or mga seminar na kabataan po yung audience, usually sasabihin nila, Senator Bam, pwede ka ba magbigay ng inspirational message? Pero sa totoo lang, hindi ho ako yung nagbibigay ng inspiration, ako po yung kumukuha ng inspiration po sa kanila. No? So, that's one way for me to continue being motivated at kung napapagod man, nagkakaroon ng energy, kapag kausap po natin yung mga kabataan po natin. Ayun. Habol ko lang, Senator, paano nyo po tinitingnan ang ating mga kabataan sa susunod na henerasyon? Nako, malaking tanong yan, Jen. Kasi, like dito sa Yale, no, pinag-uusapan yung artificial intelligence, pinag-uusapan yung in 3 to 5 years, things might change, no? Yung kung paano tayo namumuhay, baka magbago nga siya, no? And honestly, I think yung pinakaunang gagawa niyan, no, tatanggap ng teknolohiya, gagamit ng mga makabagong teknolohiya, yung mga kabataan natin yan eh. So, I think our young people need to be prepared for the future na mabilis na padating na sa ating kasalukuyan. They need to be prepared for ano yung mga trabahong available sa kanila 3 to 5 years from now. Baka yung mga ibang trabaho ngayon, hindi na siya available 3 to 5 years from now. Dapat yung mga kabataan natin marunong na matuto. They need to know how to learn. Kasi baka yung natututunan nila ngayon sa eskwelahan, baka iba na rin yan 3 to 5 years from now. So, they need to be very adaptive, yung kaya pong makipagsabayan sa mga nangyayari sa ating environment. They need to know how to learn. Kailangan po marunong gumamit ng teknolohiya. Kailangan po may puso para sa kapwa, and kailangan handa na mag-risk, no? Handa na tumaya. Kasi yung itong pong mga parating po na bagay-bagay sa ating bansa, hindi ho siya magiging madali, no? There will be a lot of challenges at kailangan po handa yung mga kabataan natin na harapin po yan. So, on one hand, naniniwala po ako, equipped po sila because ang mga kabataan natin ang pinakahiyang sa teknolohiya. But on the other hand, alam ko rin na maraming challenges, no? Maraming mga pagsubok na padating. Kaya kailangan po handa rin sila na harapin yung mga pagsubok na yon. Tama yun. On the lighter side, pag doon mga kabataan ang kasama mo, Senator Bam, parang ikaw, batang laging tingnan. Tingnan mo, parang youth. Hindi tumatanda. Hindi tumatanda. Yeah, thank you. Actually, sa totoo lang, share ko na lang kasi anyway, on the lighter side. Pumayat ako ng 20 pounds since last year. Kaya pala you look Talaga, Senator. Sabi ko, parang naging 16 years old, yung Senator Bam. Hindi totoo. Teenager. Happy na ako sa 35. Nagbago diba? yung bumata, Senator Bam. Thank you. Alam mo, Thank you. Jenny, related ang question natin dyan na pang Miss Universe. Ayan Handa na. ka na ba, Senator Bam? Kapit na, Senator Bam. Okay. World peace. Kung meron... Yan, hindi ba? World peace. World peace. Eto na, ang ating pang Miss. Ginagawa po namin ito sa ating mga guests para naman talagang outside of the questions that we prepared for you. So ito po, kung meron kang advice sa teenager na Bam Aquino, ano yun? Easy lang sa sisig tsaka Coca-Cola. Joke lang. Favorite ni Senator Bam yun, ha?
Ano natin, na favorite yaman na, sisig. Sisig. Easy lang. Easy ka lang, bro. Easy ka lang, ha? Kasi pag 45 ka na, medyo may report Tumatawa after na. Hindi. Siguro, ang sasabihin ko sa kanya, ano lang, siguro, well, ano ba? Hindi ko alam. Yes. Teenager na Bam Aquino. Alam mo kasi, Aquino. alam ko na. Kasi alam mo, yung youth ko kasi, very aggressive ako eh. Talagang go ko lagi. So, sasabihin ko kay teenager na Bam Aquino, paminsan-minsan, okay rin to take a break. Okay rin to go to a party. Huwag ka masyadong seryoso. Kasi alam nyo, nung kabataan ko, hanggang ngayon, medyo seryoso kasi ako masyado eh. So, I'll tell the teenager na Bam Aquino, okay lang yan, party ka pa, okay lang yan, huwag ka mag-alala. Hindi magugunaw ang mundo kung mag-party ka o kung mag-break ka muna. Okay lang yan, di ba? Baliktad, parang baliktad, no? Kasi seryoso nun si aggressive si Senator Bam noon, di ba? Ayan. So, Seryoso pa kayo niyan, Senator Bam? Parang hindi naman kayo nakatawa. Oo nga. Okay, alam nyo, I'm really happy with this conversation kasi pinag-uusapan natin yung social enterprise. Nagkaka-memories ako nung nasa 20s pa ako at ginagawa ko to. Usually kasi kapag usaping politika, nakasimangot ako lagi kasi nakakapangsimangot talaga yung mga ibang issue na yun, no? But talking about social enterprise kasi you're talking about solutions, you're talking about innovation, technology, education, di ba? Lahat ng bagay na mga ganda eh, di ba? Yeah. Magandang i-share, magandang pag-usapan at alam natin kailangan ng mga kababayan natin. Hindi yung, kasi ako pag pinag-uusapan, presyo, korupsyon, ayan talagang sumisimangot talaga ako eh. So at least ngayong umagang ito, nakasmile tayo kasi ang ganda ng mga topic natin, di ba? At saka, tumatak talaga yung Happy Pinoy tsaka yung Gawad Kalinga, Senator Bam sa amin talaga. Yung ginawa po niyo, tsaka yung negosyo, yung mga batas po ninyo sa ating mga social entrepreneur. Napakaganda po ng Senator Bam. Talagang, yan po yung hindi namin malilimutan na batas po ng isang senador na tulad niyo sa Senado. Di ba, partner Jojo? Yeah, tsaka napakaraming, di ba, you can attest to this, Senator Bam, no? Napakadaming organization ngayon na pwedeng salihan ng mga kabataan para sila ay maka-contribute at makatulong sa mga community that they're very passionate in helping. So, huwag tayong magsawa na mag-search, no? Napakadami din ng organization na nag-o-offer ng volunteer matches na if you want to volunteer, you can volunteer to these specific communities. Ayan. So, Yes, Senator Bam, baka meron kayong message sa ating mga kabataan before we proceed to promoting your socials? Sige po. Yes, actually, Miss Jo and Miss Jen, unang-una, thank you for this opportunity. Naku, kami po nagpapasalamat sa iyo, Senator. Thank you po. Lagi kong sinasabi, ang mga entrepreneur ay mga problem solver. Di ba? So, kung kayo po nagdinegosyo at patok yung negosyo ninyo, ibig sabihin may nahanap kayong solusyon sa problema ng isang tao. Kung yung problema man niya, wala siyang mahanap na gantong produkto, wala siyang mahanap na gantong serbisyo, or yung produkto at serbisyo na hinahanap niya, hindi niya kaya yung presyo at nakahanap kayo ng magandang presyo, you're providing a solution. So kung lahat po na nakikinig na gusto pong magnegosyo o gusto pong maging social entrepreneur, yun po yung isipin natin. Meron tayong solusyon na pwede pong ibahagi sa mga kababayan natin. Kung yan man ay mas murang gantong produkto o mas murang gantong serbisyo o mas magandang produkto, mas magandang serbisyo, kung ano pa man yan, we are providing solutions, no? Nagbibigay tayo ng solusyon. Kung yun po nasa isip natin at lahat po tayo naghahanap ng solusyon para sa mga kapwa natin, sabay-sabay po makakahanap tayo ng mga solusyon sa mga problema ng bansa natin. So one way to solve the problems of our country, suportahan po natin ang mas marami pang negosyante at mas marami pang social entrepreneur sa ating bansa. So yun lang po. Thank you again, Miss Jen, Miss Jo. Thank you so much for inviting me. Would you like to promote po, muna social? Volunteer po ninyo sa inyong show. Volunteer po ako. Okay, thank you po. Baka, malaman po namin yung mga social media accounts po or activities po ninyo. Go ahead, Senator, para ma-follow po namin kayo. Yes, pakihanap na lang po si Bam Aquino, pakisearch Bam Aquino, yung may check kasi marami pong mga nagpapanggap na. Yes. Nagpapanggap po na ako. So makikita niyo naman po yung mga may check, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, kung ano pa man.
paki-follow na lang po, and nag-update rin po ako sa mga natututunan ko po dito sa Yale, no? Every twice a week may Facebook Live po tayo. We're also showing different videos. Sometimes Joe and Miss Jen, nagpapakita ko ng mga bago kong niluluto dito sa Amerika. So nakakarami na po mga niluluto. So I share that with people sa Facebook ko and sa iba pang mga platform. So sana po you can follow, you can comment or mag-suggest po kayo ng mga gusto nyo pong makita, and I'm very happy po na mag-interact po sa inyo. Ayan. Ayan, no? Ng ating tech group, ng ating tech group. Thank you to Kuya Rod, Sir Rod Marcelino. Thank you po. Ayan. Sir Rod, salamat po. Kita nyo naman po, dito po yan sa aking maliit na apartment, dito po sa Yale. No? So, mahal po kasi yung pagkain dito eh. Mahal ng pagkain, kaya talagang forced ka na magluto, di ba? Wow, galing naman talaga ni Senator Bam. Senator Bam, maraming salamat po sa inyong oras at pagkakataon. Hindi po itong una ha, Senator Bam, sa Kwentong Bayani. Yes. Maraming salamat po, Miss Jen, Miss Jo, at lahat po ng mga nanonood. Kay Sir Rod at lahat po ng mga kasama ho natin, magandang araw po. And lahat po ng mga friendships po natin, good day to all of you. Thank you po. Thank you po. Thank you, Senator Bam. Thank you po, Senator. Ayan, partner sa Senator Bam Aquino live mula sa Connecticut. Diba, partner? Nagluluto pa, hindi. We're so thankful na nakasama natin siya kasi pang-busy rin naman si Senator Bam. No? Pero alam mo, ramdam ko yung ngiti niya, no? Talaga, pag pinag-uusapan ng negosyo. Iba talaga, partner, kapag pinag-uusapan yung advocacy mo. Kasi you're passionate about that. Correct, ramdam nakita mo. Nakita natin Senator Bam na he really loved talking about it. Ramdam mo. Any announcement, partner, bago tayo magpaalam? Go ahead. Yes, so extended po ang judging po ng CSR Youth Awards ay October 26 na sa Deloitte. This is face-to-face. So kung kayo po ay gustong maging nominee or mag-nominate ng someone for CSR Youth Awards, i-check nyo lang po yung Facebook ng BCY Foundation. At makikita nyo na po doon yung requirements and qualification. And punta po kayo, if you're a nominee, punta po kayo sa Deloitte, sa BGC, sa office nila for the face-to-face interview and judging. Ayan. Okay. Pakishare niyo po yung ating episode po ngayon with Senator Bam Aquino ng Kwentong Bayani. Type niyo lang ho, DZXL News, Facebook page, TikTok, YouTube. And thank you to Sir Rod Marcelino. Napakaganda ng ating kanina sa digital team natin. At maraming salamat mula po rito sa RMN DZXL 558 Manila, Radyo Jenny Pahilanga. Partner? At ako naman po mula sa BCY Foundation, Jojo Armenta, nagpapasalamat po muli sa inyong pakikinig. Sama-sama po ulit tayo next week dito sa ating programa. At Sabado po yan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Salamat kay Senator Bam Aquino. Muli po sa susunod na Sabado, dito pa rin partner Jojo sa programang Kwentong Bayani.